Shout out sa mga mambibetchin dyan nung high school. Ay, hindi namin ginagawa po yun. Kasi mahirap kong gawin nyo kasi puro kami lalaki. Sagwa doon. Tol, nung college days, ano yan eh. Napapag-usapan yun, pero hindi naman ano eh. Gano'n kakapahan na kailangan mong mga ano? Na-betchin. Kasi yan dati. May na-betchin na yung mga tropa namin eh. Hindi ako pero kasama ako sa party. Pero binetchin nila. O, tangina, bumula yung bibig ng babae lahat. Panic, uwi ako. Tangina, uwi ako. Pero hindi naman namatay. Pagka na-didge po eh. Totoo kaya yun, pare? Ang epekto ng MSG? Putang ina, pre, nandun ako. Nandun ako. Anong tama niya? Kakatulog gano'n? Hindi, bumubula yung bibig ng babae. So, ito mga ng ambulansya. Kung gusto mo ba't di mo na dayain ng tagay? Di ba? Yeah. Kaya kung malakas yata ng babae, maubos ang pera natin dito. Dinaluan mo ng gamitin mo kung gin ang iniinom mo, di gin puro siya, tapos gin pine, siya puro. Oo, puro. Para malasing mo. O kaya, imbis na binibetchin mo, tol, yung gin pine niya, dinadagdagan mo pa ng puro. Tangina pala, tinitingnan ko kung anong epekto ng MSG sa alcohol. Wala naman nakasulat na makakatulog eh. Testing mo sa katrabaho mo. Nito naririnig ko na yan ng college, pero lagi ko iniisip, anong meron ng MSG na makaka-produce ng parang nakakadoble ng lasing? Puto, di ba umami yun? Pampasarap ang pampasarap yun eh. Pampalasa lang yun eh. Pero nakita ko talaga. Kasi masarapan uminom. Ako ang living proof na effective yun. Siguro mga 2 pesos na Ajinomoto yung nilagay sa... Hindi, baka ganito nangyari pa. Nung nilagay nyo ng MSG, sumarap yung alak, tungga ngayon ng tungga yung babae. Baka ganun siguro. Tapos bumula yung bibig. Baka rubbish na yun tol eh. Pag lasing, bubulwak eh, no? Yung sa kanya, puti lang eh. Alam mo yun? Tol, hindi kaya may ano yun? May ano ba tawag yun? Pag nangingisay ka? Epilepsy o? Epilepsy. Malay ko. Kaya yun lang yun? Meron pa nga yung short, di ba? Pwede rin. Ano tama nun eh. Nga pala narinig ko rin sa alak. Tol, dinudurog daw, parang gano'n. Nasa digital age na tayo na ang impormasyon, pare, lumalangoy na milyong-milyong impormasyon, pare. Parang feeling ko na kung maniniwala pa tayo kung epekto ng MSG o ng stork. Pare, maniwala ako, wala akong pakialam sa internet, nakita ko. Kasi tol, parang ganito yun eh, yung kagaya ng kasama ko eh. Meron akong tulo tol, inom ako ng buko juice. Talaga buko juice. Puto nga buko juice. Alam mo ba, may nabalita dito ang iniinom Tide. Para matanggal yung tulo niya. Tangina nga bro. Oo. Viral infection yung pare, kailangan mo ng antibiotics doon. Clorox. Penicillin yun nilalagay sa sugat eh. Penicillin, dudurugin mo, ilalagay mo sa sugat. Ginawa ko rin yun eh. Tang-inang yan. Effective yun kung gusto mo lang matuyo yung sugat. Pero kung gusto mo talagang na matanggal yung infection, kailangan mo siyang inumin. Pero ang kulit no? Ginawa niyo ba yun ng bata? Kaya pag nagkasugat kayo, nilagay ba yan ng magulang niyo? Pero ang... Yung nakakatawa, man. Pag lumaki ka na, marirealize, what the fuck? Pero ang paliwanag ng kapitbahay ko, meron certain properties ang penicillin na mabilis siya mapapatuyo yung sugat. Kasi damar kasing basa, damar na naging infected eh. Pero sabi niya, kung gusto mong matanggal yung infection, kailangan mong i-ingest siya orally. Yun yung trabaho nun eh. Kaya nga nagulit ako, buko juice tapos tulo. Tol, viral infection yan, kailangan mo na antibiotics. Yung nag-chonky ka ng last week, sabi mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mong mag-drug test. Inom kang gatas? Oo, inom ka na ng anong tawag dito, ng Bear Brand Bear Brand Sterilite. Buko, alam mo yan, para daw ma-rinse mo. Yun yung ari niya pare kasi masyado ng malawak yung cancer. Okay. May nagkaroon siya ng cancer para sa ari. Kala ko masyado ng tubero eh. Siguro, ganun din. Nung siguro kahit tubero ba yan nung kababa, nung bata kayo? Good boy ako nung college, man. Mabait yan. Oh, wait. Mabait yan na bata. Nang babato ng folder sa bakla.
Yun nga lang, medyo ano yan, homophobic. Hindi naman homophobic, pre. Mabait ako rin kay Pao. Galit ka sa bakla, tarantado. Hindi ako galit sa bakla, pre. Galit lang ako sa kanya dahil kupal siya. Galit ka sa baklang maingay. Yeah, kasi may mga baklang ganun eh, no? May baklang tropa mo na, alam mo yun, chill lang. May baklang yung papansin yung ano ba yun para sa mo pre, atsuserang palaka. Atsuserang palaka. Atsuserang palaka, yun mga kabwis. Mabait yun si Pao, kasi ano siya, traits. Si Pao yung classmate natin mataba na may beeper. So, wala namang nagmamahal. Wala naman nagpe-page siya yung. May beeper, wala naman nagmamahal. Beeper, man. Wala pa cellphone nun, pre. Tapos galing kami pare ng SM. Ano yun? Pagbalik namin, sinigaw-sigawan ako, pre. Ang init nun. Kakanta rin, di ko lang bakit siya galit. Basta sinigaw-sigawan ako. Tapos harapan na maraming tao. Ba gusto kong isubo, pre. Oo, tol, medyo hard trip kasi yan si Ryan. Medyo makapal pa yung book niya nun eh. Oo, puta. F4 yan. F4 dati yan si Kuya Ryan. Kaya ako sa inyo guys, huwag kayo magiinom ng tanboy ha. Yan ang epekto niyan. Tinan niyo si Kuya Ryan. Favorite ba ni Kuya Ryan? Brand natin yun, pre. Tanduay, man. 45, tol. Tanduay 40. Brand natin yan, Anong chaser? Wala. Yun ang matindi yan. Tubig lang, tubig. Tubig lang yan. Tubig wala akong pagbiling coke nun eh. Nakakatawa pa ng piso. No? Bibili kami ng tanduay since medyo mukha pa kami mga bata. Ibabalot pa ng tindera sa dyaryo. Alam mo kala mo napkin yung binili namin. Kasama ba namin nun yung nung sumulpot kami nun kasama sila Ana? Parang pumunta yata kami nun sa sementeryo. Hindi ko na matandaan. Sementeryo? Nalala mo si Ana? O si Ana, yung pinakamatangkad. Hindi yung maitim na babae. Si ano? Ana ba? Banta. May isang maya pare. Mainitang Kalip siya yung lupa sa may sementeryo. Tapos may suka. Tanga na, binitbit namin yun, men. Tapos gusto nang umuwi. Sabi ko, papauwi mo yun. Puta, lahat tayo nalin. Kasi ano yan? Sino ba yan? Hindi mga Batanggenyo yan. Bari ka makikwento ko lang. Classmate namin ng college, puro Batanggenyo. Kasi nakakatuwa yan. Sa classroom. Oo. Hindi lang sa classroom, tol. Nakakatig yan. Doon na wala sila. Sila Vince yan, no? Hindi. Si Vince. Ano lang yun. Kemi lang yun. Wala na mga ano yun. Masaya sila Wendy. Sila Wendy, si ano? Sino yung tropa ni Dadik na nagigitara yung mataba? Dennis Ben or... Si Ryan. Si Ryan. Ang dami yung tropang Ryan. So, yun, nagbanda kami nun. Ayun, nakasama namin ni Dadik yun. Si Dadik napakina uminom niyan. Totoo yan. Ayun yung may pesto kami dati nun lagi. Kwento ko lang sa Broadway. Para siyang para siyang dorm tapos puro Batanggenyo. Alam mo, kala mo araw-araw laging pesta inuman. Doon ako natutong uminom ng gin puro. Puta. Puro tubig na. Mantalan dati pag pinapainom kita ayaw mo. Lang niya ka, goma iniinom natin, tanduay. Tapos siyang oras. Pinapapili ko nga kayo. Gusto nyo ng gin. Tanduay. Yun yung choice natin. Naalala ko nun, pre. Ako, si Jajay tsaka si Dadik na lang uminom. Ayaw na ni Orly. Tol, hindi. Uwi pa ako. Puta naman. Nakasakainta ako. Ang daming paliwan. Uwi pa ako. Sabi ni Dadik, ako, Santa Mesa pa eh. Mabuta nung na naging alcoholic na rin yata ako nung pagkaalis nitong mga kasi iwan ako sa mga Batanggenyo parang no choice siya, gusto mo na tropa o sige kailangan uminom ka. Kami tipo tol atin kami ng PE natin tennis. Hindi ko na inabutan yan pre. Tapos paikot-ikutin ka doon round robin. Ano ba pinaggagawa ko sa buhay ko, makagraduate ba ako? si RJ pala hindi pala graduate, undergrad pala siya. Ay, na-inlove eh.
Akala ko, kasabay niyo siyang nakagraduate. Hindi, tol. Umalis ka na sa Pinas ng pre. Pumunta ka na dito. Ano lang ako nun, pare? First semester lang ako nun sa PUP. Tapos nag-quit na ako. Two sem kaya yata nun, tol. Hindi, tinapos ko lang yung first semester tapos kalahati ng second sem. Anong second? Hindi na pumasok. Punta pa tayo Los Baños, di ba? Kunito nga ni RJ. Saan mo na ka sa Genevieve? Hindi. Si Sheila May yun. Wala pang Genevieve nun, pare. Wala pa ba siya? Sheila May. Meron kasi kami paring inside joke, no? Nung nagpapahangin kami ng gulong ng kotse nito ni Paren Jake. Sabi niya, tol, hindi ko makita yung utong. Yung pala itim na yung itim na tinasaksakan ng hangin. Yung parang yung whistle. Whistle ba tawag ng whistle? Hindi ko makita yung utong ng gulong mo, pre. Ay, ng gulong ko. Sabi ko, ano ba utong yan? Utong ni Genevieve. Tapos paulit-ulit tayo. Hindi pala kung bakit. Bimpo sa leeg, tapos nagti-TikTok. Mga Sheila May. For the views daw for the views. For the views. Kailangan yung for the views. So, kaya kailangan, pag gamer ka, di ba? Kaya dapat nakalabas cleavage gaming ka. Pre, kung babae lang ako, mag-OnlyFans ako 100%. Sino ba? Maski si Orly, malamang di na yan pala, pre, ano palang trabaho mo dyan sa atin, sa Pinas? Hindi, tol, nasa marketing ako. Nasa marketing ka na ngayon? Oo, tagal na. Nasa digital marketing ako. So pares kayo ni RJ pala. Iba yung sa kanya pero yung sa kanya more on back end kasi sa kanya. Sa akin kasi diretso yung mga Google, Facebook ads, yun. Yun yung ginagawa ko. Anong ginagawa mo? I mean, yung kumbaga punta ka ng Google, di ba? Yung mga sponsored ads doon. Kami gumagawa nun. Okay. So, though actually yung gumagawa nun, mga agencies. So, hindi naman... Yeah, so yung mga agency yun, hawak yung mga katulad ni RJ. Ganun ba yan? Parang ganun. Empleyado kami ng mga agency na ganun. Empleyado kayo ng mga agency. Tapos si RJ, empleyado... Hindi. Si RJ, saan siya doon? Hindi ko alam kung sure kay RJ. Kasi sabi niya, hawak daw siya ng agency, di ba, pre? Hindi siya hawak ng agency, pare. Nga siya. Freelancer siya. Hawak siya ng asawa niya, tol. Sinabi ng asawa niyang umuwi ka na. Kailangan niya nang umuwi. Ibig mo sabihin si paring RJ is under? Ito na, chismisang mata na to, pre. Patay tayo kay RJ. Nakasubscribe pa naman si RJ. Patay tayo dito. Peace, RJ. Yung mga tropa mong dalawa na to, nakikinig lang ako. Bait yan si RJ. Siguro, let's define it as, mapagmahal at may respeto. Ang tagal niya naging girlfriend niya, asawa niya ngayon. Actually, girlfriend niya since high school. Oo. Sila actually naging girlfriend niya kasi RJ. Hindi, actually siya, para siyang cuddly na bear nung college. Hindi mo rin siya, nakakapikon siya minsan pero hindi ka talaga magagalit sa kanya. May mga ganun type na tropa. Yung parang kahit anong sabihin nila, hindi ka Pero, minsan nga, tol, Ray, mas mapipikon ka pa kay Basilio. Kay David. Yung mga hirit niyang kala mo out of this world context na hindi mo alam kung saan niya hinugot. Naman kasi si Dadik Paano ba sabihin yung traditional na konserbatibong melodramatic Putang inang yan. Lalim. Hanggang ngayon, binata pa. Nagka-girlfriend daw siya. Ka-girlfriend. Last na usapan namin, Baka naman may anak. Huwag niya nang ismulin si tropa. Baka may anak na 2 years ago. 2 years ago, actually. Yeah. Pero baka, wala akong balita Nahagilap nga namin ni RJ. Nag-Facebook ang walang iya, tapos biglang tinanggal din naman, men. Pero anyway, paano yung Orlando? Kasi Orlando nakalagay yung Orly. Paano magsimula yung job mo? Kunya, may tumawag sa yung client, ganyan. At paano? So, ganito na yan. So, kami, digital marketing, di ba? So, yung agency kasi, may mga tao yan. Yung mga tao niyan, paano ba? Minsan hinahati-hati yan Isa nagraran ng Facebook, isa nagraran ng ads sa Google,
Iba nagra-run ng ads sa TikTok. So, ganun. So, kayo yung naglalagay ng mga ads? Ganun. Okay. So, nangyayari niyan, may platform kasi na ginagamit doon. So, may yung mga agency na yun, syempre, yung mga business, doon lumalapit sa agency. Para sila yung mag-manage ng ad. So, may bayad yun, tol. So, dun sa budget ng business, babayaran nila yung agency para i-manage yun. Kasi medyo, siya paano ko ba sabihin, medyo... Kung kunyari kami ni Ryan, yung podcast namin, lalapit kami sa'yo, magbabayaran namin kayo para ilagay nyo yung podcast namin as ads sa mga video na popular, ganun ba? Pwede. Kunyari, iraran natin siya sa Facebook, no? Parang sponsored ads. Kunyari, may video kayo na parang snippets. Yan na natin sa Facebook. Parang bigla, alam mo yung mga bigla nagpa-pop up. Yan na hindi mo naman akala. So, yung mga ganun kasi. Kayo may kasalanan nun. Hindi, actually, hindi siya. Ang matindi kasi sa Facebook call. Intrusive kasi siya. So, totoo. Sinet up siya in a way na mga parang audiences. Kunwari, ang audience mo matured or audience mo mga bata. Ganun. So, doon nyo ilalagay yung specific na ads. Tapos, in a way, kunyari, binivisit mo yung website. Parang sa totoo lang, wala nang safe sa internet. Pansinin mo. Walang safe sa internet. Safe? Pansinin mo, tol. Lahat ng nangyari ng Nike.com. Punta ng Facebook, makikita mo yung tinignan mo sa Nike.com. Lahat ng parang alam nila yung gusto mong gusto mo. Pare nung pumunta kami nung brother-in-law ko si Dean sa Bulgaria. So naghanap kami ng hotel, no? Momondo website. Biglang pag-close ko lang ng Safari ko, sa punta ako ng Facebook, maya-maya nandun eksaktong sinerge ko na hotel na nandun talaga. Makikita mo siya. Hindi lang sa ads talaga, sa feed ko. Nakikita mo yung... Meron pa sa gilid. meron pa sa gilid. Actually, yung iba nun parang sponsored na rin yung iba nun. Yung mga nasa gilid na gano'n. So parang, alam mo yung minumulto ka. Oo, man. Yeah. Kaya tatako, what the fuck? Ano nangyayari? Yung natawag na kasi yung mga cookies na yun. Yun yung kinukuha ng mga website. Yung website. Yeah. Kasi usually pumunta ka na website, lagi doon, accept cookies. Or choose settings. Gano'n, di ba? Oo. Pinaka-safe, kung magsisearch ka, huwag mo accept yung cookie. Hindi, incognito. Incognito? Sa incognito na page imbis na doon sa normal na page. Normal lang raw. Yeah. Yung ginagamit pag nanonood ka ng porno, pare. Actually, yun ang gustong pag-usapan ni Ryan kahapon yung topic na Yung yan. random mo pag nakita nila yung search history. Nakita mo na ba yung marketing namin ni Ryan, yung ginawa niyang video? Yung kung naka-follow ka sa Facebook o naka-subscribe ka sa... actually. Matagal ng marketing technique ni Ryan. Ang lupit naman. Ang lupit tawa. Pero alam mo doon, hindi niya original yan. Sa kapatid niya lang niya nakuha yan. Totoo. Sa kapatid niya. Yung kapatid niyan, sira ulo. Lahat ng Friendster pa uso nun, tol. Ang profile picture lagi ng kapatid niyan tumatae. Ang profile? Taylor. May pag-asa pa ma-retrieve yung mga Friendster natin. Wala na, no? Sayang din yun, no? Dami rin akong picture dun, man. Yun yung mga una kong picture sa social media. Kunyari lang kayo. Kunyari lang kayo, pre. Yung pwede mong palitan yung background mo. Alam mo yan? Tumigil nga kayo. Gusto nyo lang makita yung history ng mga bitches niya dati. Ay, yan. Ginagawa nila. Yun pa, isa pa yan. Gusto ko lang makita sino nag-stalk sa akin dati. Kasi nakikita mo sino yung tumitingin sa'yo, no? Makikita mo sino yung who viewed your profile, parang gano'n. So, kunyari, di mo na yung anong jowa mo, di ba? Nakata mo, binyo pa rin profile mo. Baka may pag-asa pa. Shit, balikan natin yun. Tangin ng Friendster yan, no? Buti na lang nawala din, no? So siya yung pinaka-OG, mas nauna pa siya sa Facebook, man.
Oh. So parang ginaya lang yata nila yun eh, ng Facebook. Actually nga, hindi, isipin mo talaga, ang usapan nyo, hindi kayo, walang DM, kundi wall-to-wall. Yeah. Doon nauso yan, yung wall-to-wall sa Friendster. Oo. Nalala ko niya. Pinaka-plastic na social media. Bakit mo hihingan ng testimonial yung isang tao na puro magaganda lang ang sasabihin mo? Sana. Sa Friendster. Ganon din naman nagsimula ang Facebook eh. Pero at the end of the day, pare, pag tinignan mo, puta, basura. Buti nga ngayon, pare, ang wall-to-wall ngayon in video form na. Dati, puta, babasahin mo pagkahaba-habang nobela dahil galit lang siya sa kapitbahay niya. Di ba? Ngayon, pare, in video form na eh. Meron ng entertainment factor eh. Kaya pwede ka na mag-unfollow. Totoo yan. Mo kanina ka palabas ng labas, ha? Friends pa rin tayo, pero di na kita makikita. Naalala ko niya nun, kada nakakita ko na nag-aaway, pare, puta, nobela talaga, babasahin mo. Hindi ko maintindihan, tatawa-tawa ka, kala mo perfect yung ngipin mo, tangina, 3 lang naman yan. Isang ng nguso mo, laglag yung pero ang hindi ko maintindihan sa social media is ba't kailangan mo dong mag-run? Or bakit kailangan mo dong tawag dito? Maging controversial. Okay lang siguro yung mag-flaunt ka eh. Siguro, di ba? Kasi achievement mo yun, trip mo yun eh, para makita. Pero kung tayo mag-run ka, hindi ko maintindihan eh. Siguro napakalungkot ng buhay mo na wala kang makakausap, no? Hindi kasi may portion sa namin, sa pod namin na 10-second rant ni Kuya Ryan. Minsan pag umiihi ako kaya may umiistorbo sa akin, sabi niya, wala si Jake na, mag-rant muna ako. Pero feeling ko kasi na yung aminin man natin o hindi, lahat tayo attention whore. Binigyan na tayo ng platform para i-market ng pagiging attention whore mo. Actually, may mga tao ang kumikita ng pera sa ganun lang eh. Isang example, pare, yung nagbablog na si Makagago. Kilala mo yun? Yeah. Ano yun, pare? Hindi lang siya toxic, nuknuan ng... Ayaw ko naman sabihin basura kasi marami nanonood eh. Shout out mo na. Pwede mo sabihin basura yung content niya, pero... 23 lang subscribers natin. Pwede mo nga sabihin... Hindi pa siya isa dun. Hindi pa nila kilala yun. Pwede mo nga sabihin na basura yung content niya, pero meron siyang parang smart na na businessman, business ano ba tawag nito? Ano ba tawag doon? Hindi pre, sa tingin ko nauna lang siya na ganyan eh. Wala pa ako nakikita ibang Pinoy na YouTuber dati. I mean, siya yung nauna na gumagamit ng ganyang parang style. May nabasa ako nun. Something na yung mga ganyan talaga, yung mga attention seeker. Like, katulad ng kung wala naman si Cian Gaza. Strategy nila yun tol eh. Kasi the more na nakikisaw-saw sila, since madami silang follower, the more kasi na nagiging mawawala ng traffic kasi yung nila tol eh. Yung traffic kasi yung inaano dyan. Yun nga rin yung binabalak namin na Ryan eh, i-bash daw lang. Pero at the end of the day, nakakapagtakang isipin pare. Paano ka naging valid na walang sinasandalan na facts ang sinasabi mo? Yun yung di ko nag-get. Parang ang mga tao ba mas gusto nilang nagsisinungaling ka as long as it's entertaining? As long as it's entertaining, natin for the views. For the views. Yun nga yung parang ano ba tong ginagawa? I think hindi ang pinaka-aim naman natin eh. Maging transparent na rin tayo sa lahat na syempre. Kailangan natin ng attention for views that converts into money. Alam mo yun? Hindi naman tayo magiging attention whore kung wala tayong at least, pero gusto rin natin may natututunan din kahit paano yung mga may kinig sa atin. Parang yung si Orly ngayon, may natutunan din ako sa mga Facebook ads ngayon. Nakasalanan niya pala yun. Kasalanan pala ng grupo niya yun mga... tangin na pala nito. Sulbot na. Hindi, di ba? It's all about that. Pare, kasalanan ng Facebook yan. Kasalanan ng Facebook. And intrusive talaga yan kahit hindi ka
Oo, talaga. Pero bibilib ka sa business model ng ganong klaseng social media kagaya ng Facebook at YouTube. In order para hindi ka makakuha ng ganong klaseng ads, kailangan mo silang bayaran. Di ba? Isa pa yun sa business model nila. Oo, kailangan mo silang bayaran para maging ads yung content. Ad-free. Parang ganun, di ba? Ganun ba yun, pre? Orly? Hindi, para maging ad-free yung site itself. Ad-free, yeah. Like yung sa YouTube, mga ganun. Parang inan nila sa Spotify. Yeah. Totoo. Yeah. Wala kang premium. Ano ka? Pulubi. Di ba? Yan. Tapos panonood mo lang si Rendon Labrador. Ayun, tangina. Speaking of Rendon Labrador. Nag-usapan namin yan. Si Mr. Motivational Rice. Pakinang yan, kupal. Magbibenta ka ng rice. Ano yun, man? Pinano ba, Jake? Hindi pa. Pero ayoko naman panoorin. Sinabi mo pa lang sa akin, nasuya na. Pero ano ba? Malaki katawan, lit na utak, no? Yung may nagbo-basketball din yun, di ba? Hindi marunong yun, tol. Hindi marunong basketball. Pagka pinakinggan mo rin siya, meron din siyang top G, top G, ano ba tawag na? Top G mentality. Parang ganun, pare. Mm-hmm. Parang ganun siya at top G. Kumbaga para sa kanya, the more controversial yung sinasabi niya, the more na mas pumapabor sa kanya. Oo, kasi pinag-uusapan siya kahit puro bash. Pero pwede rin namin gawin yung mag-isa no? Orly. I mean, i-promote yung video namin, di ba? Tapos may parang... Yung magpapatak. Actually, lahat naman ng ads pwedeng patakboy ng kung sino man. Kaya alam naman yung ibang business pumupunta sa mga agencies kasi either wala silang time or hindi nila alam paano gawin. Alam naman yun. Parang malaki singilan sa ganun ng agency. So, magkano yung parang one client? Let's say, kunyari like yung sa US, ang nahawakan ko, ang isang buwan na management fee nila, nasa $850. So, management fee, lahat na management lang yun. Hindi. Management lang yun, tol. Yung budget na iaalat mo dun, sa'yo pa yun. Yung binabayad mo yung parang daily, di ba? May ganun yun. Yung daily. May tinatawag sila yung daily budget. Kumbaga, which is, tol, ang budget mo dun, barya. Wala kang patutunguhan. Totoo lang, wala kang patutunguhan. Pagka barya budget. Wala pa tayo sa level na yun, Jake. Huwag ka munang Hindi, Kwentuhan taho. Usaran pako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan pako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako. Kwentuhan tako.